yung katarantaduhan ginamit sa pag-absuelto kay Lito Lapid na kung tawagin ng sandigan ng bayaran, sandigan de absuelto, tila po yata minamalas si Lito Lapid, ano po? Kumbaga sa kuwan ho na Carmi Martin yata lintik po karma, no ho? Alam ba ninyo? Muling binuhay ng Supreme Court yung pong kaso na unay na-dismiss na labang kay Lito Lapid. Ito po yung may kaugnayan sa fertilizer scam. Ayan po mga kaibigan. Yung katarantaduhan ginamit sa pag-absuelto kay Lito Lapid na kung tawagin ng sandigan ng bayaran, sandigan de absuelto, dito nagsimula lahat yan yung kalokohan na basihan na ginagamit ng sandigan bayan sa pag-absuelto sa mga mandarambong at mga magnanakaw. Ano po? Yan po'y nagsimula sa kaso ni Lito Lapid. Nung ang kaso niya po ay ma-dismiss o yung kaso laban sa kanya kaugnay po ng fertilizer fund scam, ito ho'y pork barrel scam din, kasama po ito. Mga kaibigan, ang ginamit po na naging template, template para sa ibang mga may kaso rin. Para maabsuelto yung ibang mga may kaso. Dito ho nagsimula yan sa kaso ni Lito Lapid, na kung tawagin ng sandigang bayan ay inordinate delay. Lintik po sabi ng Korte Suprema, walang inordinate delay. Wala. As in, wala. Period. Kaya si Lito Lapid po, mga kaibigan, ay kinakailangang litisin sa kasong GRAP case ba ito? GRAP case papatak ito kasi wala pang 50 million Hindi ako nagkakamali, mahigit 40 million ito. Walain nyo wala naman paglilitis. By na-dismiss yung kaso noong 2016. Ito ho mga kaibigan ng Carmi Martin po na sinasabi natin. Akala niya lusot na siya mga kaibigan. Sino mag-aakala na nga po may pag-asa pa palang buhayin yung kasong yan labang kay Lito Lapid, paano yung mga inabsuelto rin ng sandigang bayan sa katulad na na dahilan o rason na kanilang ginamit para ilusot yung mga magnanakaw, mga kaibigan? Paano ho yun? Abay, dapat i-apply sa kanila kung ano yung desisyon ng Korte Suprema dito kay Lito Lapid. Dapat lahat ng inabsuelto na ang ginamit ng sandigang bayan na rason sa pag-absuelto sa kanila na ang ginamit inordinate delay, dapat lahat yun ay ibalik sa sandigang bayan para muling litisin o ipagpatuloy yung pong paglilitis laban sa kanila.
Ito yung bansa na dati itong ating bansa ay kilala bilang bansa ng mga bayani. Ngayon ay bansa ng mga tiwali, mga manluloko, mga manlilinlang, at bansa ng mga utu-uto na ayon sa ika nga pag-aaral sa mundo, mga kaibigan, tayo ang pinakamangmang ngayon. Sipin mo na lang, dito bumoboto ng plunderer, convicted plunderer. May mga kaso ng pagnanakaw, ibinoboto. Bakit hindi magiging bobo tayo sa mata ng mundo? Hindi ho ba? Ganun kasimple. Common sense lang eh. Kailangan mo pa bang i-survey yan? Kumbaga sa survey ng SWS, hindi na kailangan yung SWS na yan. Pulse Asia na yan. Para malaman mo kung tanong mo lang sa akin, ano sa palagay mo? Marami bang gutom? Marami bang naghihirap? Yan ang mga sinasurvey nila, mga kaibigan. Alam na natin eh. Hindi na kailangan nilang i-survey. Sintido common lang eh. At saka sana kung wala ka wala kang mata, wala kang nakikita, wala kang pakiramdam, wala kang naririnig, wala ka rin naaamoy. Hindi ho ba, mga kaibigan? So, ito ngayon, si Lito Lapid. Yan ang sinasabi natin eh. Ang tagal nating tinatalakay itong inordinate delay na ito. Ilang taon na nakakaraan. Yung pala lalabas sa Supreme Court, mga maestrado magsasabi, walang inordinate delay. Fertilizer scam. Starring Lito Lapid. Si Pinuno. Pinuno ng fertilizer scam. Siya ho yung pinuno dun di ba? Kasi meron pang mga may mga co-accused siya rito, mga kaibigan Kasama ho sa mga nakasuhan dito at kailangan litisin, etong si Manuel Lapid, si Lito Lapid ho yun. Kasama itong Maria Victoria M. Aquino Abubakar, si Leolita Aquino, Dexter Alexander S.D. Vasquez. Isinantabi po ng Sandigan Bayan yung pong resolution na mabasura yung kasong kriminal laban sa mga binanggit nating pangalan. Isinantabi po yan ng Korte Suprema at kanilang inuutusan itong Sandigan Bayan na resolbahin ang kasong kriminal. Ang sabi nila, with reasonable dispatch. Kailangan maging reasonable yung kanilang magiging hatol. Yan ay ayon po sa resolution na ang ponente po ay si Associate Justice Jose Reyes Jr. At ito po ay sinangayunan ni na-retired Justice Antonio Carpio, Associate Justices Ami Lazaro Javier, Ami Lazaro Javier at Rodil Zalameda. Di tayo nagkakamali, second division po ito ng Korte Suprema. Itong resolution na ito, mga kaibigan, inilabas po noong Huwebes, December 5. Pero nakapirma pa rito yung yung sina Justice Carpio.
na-retirado na po. Bago siya mag-retire, ibig sabihin, nakapirma si Justice Antonio Carpio para mabaliwala yung pagkakabasura ng Sandigan Bayan dito po sa kaso labang kay Lito Lapid, Victoria Aquino Abubakar, Leolita Aquino, at Dexter Alexander S.D. Vasquez. Samantala, sinasabi po sa desisyon, mga kaibigan, ito raw si associate, Kamayo, aso na, shit pa. Associate, di ba? Ano ba? Associate o associate? Justice Alfredo Benjamin Kagiwa. Nung araw, bumilib ako dyan. Akala ko totoo yan. Si Kagiwa. Yun pala, ano rin ito? Baluktot din dumisisyon ito. Siya ho yung sumalungat eh. Nag-iisa. Nag-iisang tinig sa ilang. Ito hong si Lito Lapid at yung kanyang mga kapwa-akusado ay mahaharap sa paglilitis dahil po sa paglabag sa Section 3E at 3G ng Republic Act 3019. Mas kilala po sa tawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil po sa pagwawaldas o maanumalyang pagbili ng overpriced liquid fertilizer na umabot po sa 4.76 million lang pala. Akala ko 40 million eh. Sabi nga, maliit, malaki. Sabi ng mga Hapon, maliit na kasinungalingan, malaking kasinungalingan, parehong kasinungalingan yun. Gano'n naman sa batas eh. Hindi mo pwedeng ikatwiran sa batas. Maliit lang ang ninakaw ko. Pwede ba yun? Sabi sa batas, huwag kang magnanakaw. Daming gumagawa niyan. Kalahin mo to, bida sa pelikula. Tagapagtanggol. Kunyari, yung po pala mga kaibigan ito talaga ang totoong kalaban ng bayan. Parang si Erap, di ba? Kung umasta sa pelikula nung araw, tagapagtanggol ng naaapi. Ngayon ang mapwesto sa gobyerno, sila pala yung nangaapi. At nagsasamantala. Ayan po mga kaibigan, yan ang sinasabi natin. Ano ba kaso ni Lito Lapid? Siyempre, yan nga po yung fertilizer fund scandal nung panahon po ni dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo na tungkol sa overpricing sa pagbili ng pataba ng abono. At noong 2004, sariwain natin itong naging kaso ni Pinuno na ngayon ipinag-utos ng Korte Suprema na siya ay litisin ng Sandigan Bayan. Ano po? 2004, ito hong Pampanga Provincial Government sa ilalim po ni Lito Lapid bumili ng 3,880 na bote. Liquid kasi ito, liquid 3,818 bote
ng fertilizer na nagkakahalaga o binayarang kuno sa halagang 4,761. 4,761,000. Lumilitaw po ang halaga ng isang bote nagkakahalaga ng 1,250 kada litro. Ang problema, meron pong ibang nag-offer sa kanya. Ito na, bilhin mo. 150 lang ito pesos per liter. Yung gusto mong bilhin, 1,250. At takot-takot po, ano? Ito'y 150 lang kada litro. Ibig sabihin, in-overprice po ng 4,268,000. At ang masaklap po, mga kaibigan, ayon sa ombudsman, ay walang nangyaring subasta o bidding. Ayun. Which is in violation of the procurement law. Langya kayo. Ang liwa-liwanag ng batas Kailangan lahat ng papasukin ng gobyerno, mga bibilin, kailangan niya may bidding. Ito wala Nagbulungan lang sila nung kontraktor Magkano ba akin dyan? Ba, malaki ho. Magkano ba halaga niyang fertilizer na yan? Ang halaga lang ho nito wala pang 150 ito Wala pa nga 100 ito 1 litro yun O ngayon, magkano kikitain natin? Sabay palilitawin natin, ito'y binayaran natin o binayaran ninyo sa amin ng 1,250 bawat 1 litro. Sabi ni Lito Lapid, ganun ba? O sige, malaki pala madadali natin dyan. At takot-takot na overprice pala yan. Makapagpapagawa na ako ng bahay niyan. Sa Angeles. Doon ako tatakbo Mayor. Sa madalit sabi, nakupit po rito sa 4,761,000 ang pondo, hindi ba? Para doon sa pagbili ng fertilizer. 4,761,000. At lumalabas po, pinalitaw nila, nagbayaran sila nung kontraktor. Binayaran niya kunyari ng 4,268,000. Makatweet, ang actual price 500,000 lumalabas. Kung yun po ay bibilin sa tamang halaga, ano po? Walang bidding Bali sila na rin ang nagpanggap na kuwa sa sarili nila. Bili natin, teka muna, may batas Sabi naman ng isang ugok. May batas tayo, Senator. Anong batas yun? Yung procurement law. Procurement law. Ano ibig sabihin nun? Kailangan tatawag tayo ng bidding. Ano yung bidding? Ano yung building? Ano yung building yun? Bidding. Ganun ba? Ano sa Tagalog yun? Ano yung subasta? Paano gagawin natin?
May papatawag tayo niyan. Hindi pwede, hindi tayo makakapangupit. Magpanggap na rin tayo na tayo yung COA. Ayan, kulong. Nakukulong ka. Yan mga kaibigan, ha? Ngayon, noong 2006, 2004 siya, di ba? Nagkaroon ng katiwalian, 2004. Sa pagbabalik natin, tuloy natin yung kwento kung paano nagsimula itong kaso ni Lito Lapid. Ano po? Ating pong sinasariwa ang mga pangyayari kung paano naganap itong scam ni Lito Lapid at saka yung mga nakaraang pangyayari nung ito po ay kasuhan siya sa ombudsman at yung ombudsman naman ay nagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Ngayon, 2004 nga po yan yung nangyaring transaksyon na yan para pagsamantalahan yung pondo ng taong bayan at ng pamahalaan. Ngayon, noong 2006, nagsimula ang fact-finding investigation ng ombudsman. Pero, yung formal na kung tawagin po preliminary investigation, 2011 Sipin mo, 2006, 7, 8, 9, 10, 11. Inabot ng 5 taon bago nagsimula yung preliminary investigation ng ombudsman. Itong ombudsman ay nagpalabas ng indictment o kinakasuhan nila. Ang tawag dyan sa pangkaraniwang kaso, yung di ba? Yung information na isinasampa sa husgado. Mga kaibigan, ng piskalya. Kasi itong ombudsman, ang katumbas niya sa regular na proseso, yung fiscal's office, di ba? Yan ang prosecutor. Yun ang trabaho rin ng ombudsman. At yung Sandigan Bayan, yun ang hukuman. Ngayon, isinampa yung kaso 2013. Pagkatapos, inabot ng 2 taon pa, hindi ibig sabihin. O nung 2015, bago siya nasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Yun. Itong ombudsman, yung Sandigan Bayan pala. Dahil doon, sipin mo, 2006, 13, kung bibilangin po, 7 taon inabot sa kamay pa lang ng ombudsman. Mula sa fact-finding, investigation, formal preliminary investigation, hanggang sa yung actual filing ng kaso sa Sandigan Bayan 2015. Sipin ninyo yun. Bale, 9 na taon inabot bago nagkaroon ng kaso sa Sandigan Bayan. Ngayon, ito namang Sandigan Bayan, pinanigan nila si Leong Guerrero, Lito Lapid, na merong, ito'y base siguro sa inihain nila na petisyon na i-dismiss ang kaso laban sa kanila sapagkat merong inordinate delay. Nagkaroon ng inordinate delay at the ombudsman's level, sa level daw ng ombudsman. Ito, pinaliwanag ko ng ilang beses ito. Ito yung formula na naimbento ng Sandigan Bayan, yung inordinate delay na yan, para mapawalan sala
ang mga manduruga sa gobyerno. At yan ang ginagamit ng mga politiko para sila maabsuelto sa kaso. Naging template mga kaibigan, masamang pagtutularan yung ginawang yan ng Sandigang Bayan na inordinate delay, nagsimula ang lahat ng yan sa kaso ni Lito Lapid. Kaya yung mga sumunod, naging alaberde ngayon, mga kaibigan. Ang daming inabsuelto ng Sandigang Bayan pagkatapos nung kay Lito Lapid, sunod-sunod na, mga kaibigan. Absuelto lahat ng mga magnanakaw. Ang gamit, inordinate delay, kumbaga sa template . Alam ba ninyo yung template? Parang diploma. Di ba? Yung tumatanggap ng diploma sa graduation. Lahat yun, lahat ng estudyante, pare-pareho diploma nun, di ba? Ang naiiba lang sa diploma nila na nakasulat, yung pangalan. Pero lahat ng nakasulat doon, siyempre, pare-pareho. Ganun ang nangyari. Mga kaibigan, tawag mo ron, parang for sale na yung desisyon. Ang gagawin lang, i-delay, pagkatapos, i-dismiss. Patatagalin. Pagkatapos, ibabasura yung kaso. Kumampi sila, pinabura nila itong si Lito Lapid. Kaya yan, naging masamang pagtutularan yung desisyon na yan, naging sunod-sunod ngayon. Yung mga inordinate delay. Ang daming naabsuelto pagkatapos ni Lito Lapid. Noong August 2018, itong si Conchitina Carpio Morales, naghain ng petisyon. Kung matatandaan ninyo ako natatandaan ko pa. Pagkatapos na desisyonan nitong iabsuelto ng Sandigang Bayan, si Lito Lapid, nagkaroon ng mainitang palitan ng akusasyon. Itong ombudsman at saka yung Sandigang Bayan dahil sa kaso ni Lito Lapid, mga kaibigan. Sinisisi ng Sandigang Bayan ang ombudsman sa pagkakabasura nila sa kaso ni Lito Lapid. Bakit daw pinatagal ng ombudsman? Yung ombudsman niya may kasalanan dahil ang tagal nilang magdesisyon sa kaso. Maghain ng kaso sa amin. Matagal niya, kaya sila ang may kasalanan. Ngayon, mga kaibigan, sabi naman ng ombudsman, yun ang hindi ko matandaan, ano yung naging sagot ng ombudsman. Pero ganito ho yan . Mamaya ipaliliwanag natin, mamaya natapusin muna natin ito. Itong sequence of events tungkol sa kaso ni Lito Lapid. Ano naman ang ito andali, babasahin natin. Hindi ko alam yung exact amount nito hindi ko na matandaan pero bukas siguro titignan natin ulit yung background ng kasong ito kasi itong sinasabi ko ngayon ay binabasa ko lang sa balita na lalabas bukas sa mga pahayagan. Nagpetisyon si Conchita Carpio Morales noong 2018 sa Korte Suprema na hinihiling niya ang Korte Suprema ay maglabas ng ruling, ng desisyon na nagliliwanag kung paano yung computation ng inordinate delay. Yun. At hindi kasali
yung fact-finding, yung phase nung fact-finding, doon sa computation ng investigative period. Ganito yan eh. Ano ba ang sinasabi nilang kahulugan nung inordinate delay? Kasi meron tayong batas, nasa batas yan, na ang akusado ay entitled yan sa speedy trial. Tandaan ninyo yan, yung kung tawagin right, karapatan, right to speedy trial. Mga kaibigan, speedy, mabilis, di ba? Yung trial, paglilitis. Pwede mong magamit ng isang ng isang akusado, yung karapatan niya sa ilalim ng right to speedy trial na sinasabi, mga kaibigan. Tandaan ninyo, sinasabi, speedy trial. Ngayon, tuloy natin ito. May batas tayo nun eh. Hiniling ni Conchita Carpio Morales. Naliwanagin ng Korte Suprema. Bakit? Kasi, ang Korte Suprema, tandaan ninyo, hindi huyang kamukha ng pangkaraniwang korte. Na humahatol dun sa kaso. Hindi ho ganun ang tungkulin o kapangyarihan ng Korte Suprema. Ang tungkulin ng Korte Suprema liwanagin nila yung mga desisyon. Yung mga pasya ng mababang hukuman o kaya ng Court of Appeals o kaya ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, kaya ka dumudulog sa Korte Suprema para malaman kung tama yung naging hatol sa isang particular case. Mga kaibigan, hindi ba? Halimbawa, nakasuhan ka. Ngayon, kinumbi ka. Di ba? Kaya nga meron tinatawag yung mga capital punishment ang hatol, capital offense. Tapos ang hatol capital punishment, yung reclusion perpetua, yan ang pinaka sa umiiral ngayon na batas. Di ba? Na sintensyahan ka. Yung sa pagkakaalam ko, pagka yung pinakamataas na hatol ang iginawad sa'yo, automatic subject yan ng review ng Korte Suprema. Automatic ho yun. Hindi mo na kailangang lakarin o magpetisyon ka sa Korte Suprema. Idulog mo yung hatol sa'yo, yung desisyon sa hatol sa'yo. Kundi, nagiging automatic. Ibig sabihin, kung hindi capital punishment, ikaw ngayon ang magpipetisyon sa Korte Suprema. Ganun yun eh, sa pagkakaintindi ko. Ngayon, ang trabaho nga ng Korte Suprema, hindi para hatulang ka. Kung hindi, liliwanagin ng Korte Suprema kung yung naging hatol o pasya ng mababang hukuman o ng Court of Appeals ay tama. Alalahanin natin, maraming batas na dapat isinasaalang-alang sa paghatol sa mga akusado. Number 1 dyan, yung tinatawag na beyond reasonable doubt na sinasabi na kinakailangan ang isang hinahatulan o akusado, kinakailangan ang hatol sa kanya, sa paggagawad ng hatol sa kanya, ni katiting na pag-aalinlangang nagkasala ang isang tao, wala.
wala ni katiting na pagdududa ng isang taong nahatulan ay nagkasala sa batas. Yun yung tinatawag na beyond reasonable doubt sa paghatol. Ngayon, mga kaibigan, yun ang purpose kung bakit mo idudulog ang kaso sa Korte Suprema, mga kaibigan. Para liwanagin nila. Kaya ikaw akusado, kaya hindi, trabaho ng prosecution na questionin ang desisyon kung sa palagay niya ang iginawad na hatol naman ay mali at hindi naaayon sa batas. Ganon ang ginawa dito ni Conchita Carpio Morales. Ito si Conchita Carpio Morales, dati ring kasi yan, katulad nitong nakaupo ngayon na si Martires. Ito si Martires, bago lang naman na naging Associate Justice ng Supreme Court Itinilaga lang sandali yan ni Presidente Duterte. Pagkatapos nabakante yung kay Morales, siya pinalit. Pero si Morales, matagal naging Associate Justice ng Korte Suprema. At kung matatandaan ninyo, yung kaso, sino ba yun? Sino ba yun? Kay Erap bang kaso yun? Mga kaibigan? Hindi. Dito sa Kwan, sa mga akusado sa PDAP scam, di ba? Tama ba yun? Sa PDAP scam yata yan. Yung pinatistigo si Conchita Carpio Morales, mga kaibigan. Sa Senado, ipinatawag siya sa Senado. Binara niya baran niya si Justice Cuevas yata yun, mga kaibigan. Kinwestiyon yung kanyang kapangyarihan na makialam, mag-initiate ng investigation laban sa mga mambabatas na sangkot dyan sa pork barrel scam. Ano sagot nito si Conchitina, mga kaibigan? Kino-question yung kanyang authority. Ano sabi niya? Motu proprio, Your Honor. Di natigilan si Justice Cuevas. Bakit? Ano ibig sabihin ng motu proprio? Yung motu proprio, kwan ho yun. Kaya may nagre-reklamo, kaya wala. Merong kapangyarihan ang ombudsman na magsagawa ng investigasyon. Di ba sinasabi natin din yan dito, paulit-ulit? Kapangyarihan nila yun. Ayaw lang nilang i-exercise. Isipin mo, di ba, kasalanan din sa batas yun? Sa pagtupad mo ng tungkulin? Ibig sabihin, inutil ka. Kaya itong ombudsman, kapag ka lantaran na yung mga graft and corruption, lintikan salimbayan na sa periodiko, yung iba nga, napapaamin na sa Senado. Pero magtataka kayo, walang ginagawa yung ombudsman. Lalo itong kasalukuyan ngayon. Inutil. Ibig sabihin, inutil ka. Ba't ka nakapwesto? Inutil ka. Diba? Diba kaya ka nilagay dyan para gampanan mo yung mga tungkulin na sa pwestong pinaglagyan sa'yo. Nilagay ka dyan, tapos hindi ka nagpapangsyon. Ano ka? Kumbaga, baog ka. Wala kang silbi. Di ba? Ba't nandiyan ka pa? Wala silang ginagawang inisyatibo para magsimula, magsulong ng investigasyon. Kailangan, ito pala pinagliisa pa ako. Kailangan martilyuhin mo. Kaya pala ang apelyido niya, Martires. Martilyo pala talaga apelyido niyan. Binago lang. Si Samuel Martires. Dapat to si Samuel Bilibid mga kaibigan naglalakbay ka lang dyan Palakad-lakad ka lang yata dyan sa ombudsman. Wala kang ginagawa si Samuel Bilibid ka. Di ba? Ngayon, balikan natin itong kaso. Ang sabi niya, yun ang question ngayon
mga kaibigan eh. May batas nga tayo na nagbibigay ng karapatan sa isang akusado na kung tawagin po right to speedy trial. Pero wala naman yata tayong batas na nagpapaliwanag kung ano ang na nagsasabi kung gaano katagal na dapat madesisyonan yung kaso. Meron ba sinasabing specific na ilang taon dapat tumagal ang kaso? Katulad halimbawa sa piskalya, binibigyan lamang sila ng kung ilang araw, may panahon sila para i-resolve nila yung kaso. Pero yung right to speedy trial, parang hindi pa ako nakarinig na mayroong batas na ron. Dapat may ruling. Ito yung hinihiling ni Conchita Carpio Morales noong 2018. Dapat liwanagin, i-clarify ng Korte Suprema kung paano ninyo i-compute, parang GCTA, di ba? May computation. Para masabi mo na wala o merong inordinate delay. Hindi ba? Paano mo masasabi yun? Na ikaw ay na-deprive ng right to speedy trial o napagkaitang ka ng karapatan sa speedy trial. Paano mo sasabihin na naipagkait yung karapatan sa iyo sa ilalim ng batas na yon kung wala namang itinatakdang panahon? Wala namang malinaw na sinasabi kung gaano katagal. Yan ang problema mga kaibigan. Pero may isa pang problema. Kasi ang binabanggit nga ng batas speedy trial Ano ibig sabihin ng trial? Paglilitis. Hindi ba? Yung trial, paglilitis yun Yung paglilitis, saan ba ginagawa yun? Sa ombudsman? Trabaho ba ng ombudsman ang lumitis o ng sandigang bayan? Siyempre, yung trial, yun ang ginagampanan na tungkulin ng sandigang bayan, hindi po ng ombudsman, sapagkat ang ombudsman ay katumbas ng prosecution o ng parang mga piskal. Prosecutor yan, nag-iimbestiga, mga kaibigan. At sila yung nagpapile ng kaso para ang isang tao ay litisin. Paano mo ngayong tatawaging na-deprive ka ng right to speedy trial kung hindi ka naman tinatry? Hindi ka naman nililiti sa ombudsman sapagkat hindi naman nila trabaho yun. Dapat mai-apply ang inordinate delay sa korte lang. Di ba? Sa sandigang bayan lamang. Bakit tinuturo ng ombudsman noon diyan sa kaso ni Lito Lapid na ang may kasalanan yung ombudsman, mga kaibigan, na nagpatagal sa kaso? Ang pinag-uusapan ang tinutukoy na inordinate delay, mga kaibigan, yung right to speedy trial. Meron bang right to speedy trial sa ombudsman? May trial ba ron? Prosecution yan Investigation yun mga kaibigan Hindi naman trial yun sapagkat ang trial doon sa sandigang bayan. Pagkatapos kinatigan agad ng sandigang bayan yung pong inordinate delay in favor of Lito Lapid tsaka yung mga co-accused niya. Ano ang sinasabi ng Korte Suprema sa kanilang sa kanilang interpretasyon? Yung sarili nilang computation guidelines. Ang sabi ho sa sinulat na desisyon ni Reyes na
ito nga ho, binubuhay niya yung kaso o binubuhay yung kaso ni Lito Lapid sa Sandigan Bayan at inuutosan yung Sandigan Bayan, litisin nyo yan. Ha? At kailangan sa inyong paglilitis, mga kaibigan, ang sabi ho ng ng Supreme Court, kinakailangan maging ano yung binanggit nila? Na dapat maging desisyon nila ay base sa kapani-paniwala na desisyon. Ngayon, ano sabi ng Korte Suprema tungkol sa kanilang interpretation? The court finds that the Sandigan Bayan gravely abused its discretion. Yun ang isa pa. Kaya kadudulog sa Korte Suprema para malaman mo kung yung hatol o isang desisyon sa mababang hukuman ay ginamit ng hukom ang pag-abuso sa kanyang kapangyarihan sa paggagawad ng hatol. Yun yung sinasabi rito. The court finds that the Sandigan Bayan gravely abused. Inabusoan niya ng Sandigan Bayan ang kanilang discretion sa pagkakabasura sa kasong kriminal labang kay Lito Lapid at mga kapwa niya akusado na ginamit itong inordinate delay sa pag-absuelto sa kanila. Sabi ng Korte Suprema ito, inabuso, hindi lang basta abuse, gravely abused its discretion. Sarili lang nila, yung pasya nila. Ibig sabihin, nagpasya sila na i-absuelto si Lito Lapid base lang sa kanilang sariling kapritsyo at hindi nakabase sa batas. Dapat ang paghatol ay naaayon sa batas. Yun ang ibig sabihin. Kung niliwanag po ng Korte Suprema, itong pagbuhay sa kaso ni Lito Lapid, basahin natin yung mga sinasabi ng Korte Suprema. Yun, yung unang sinabi nila na sa kanilang pagsuri sa naging desisyon, inabuso, nagmalabis sa paggamit ng kanilang diskresyon nung ibasura nila ang criminal case labang kay Lito Lapid at mga kanyang mga co-accused. Ang sabi pa ng Korte Suprema, doon mismo sa pleadings ni Lapid, yung peryodo, yung panahon, yung peryodo, mula sa preliminary investigation hanggang sa makasuhan sila, reasonable. Mga kaibigan, in sum, sabi ng Korte Suprema, suma total, delay becomes inordinate only, yung delay, nagiging inordinate lamang kung halimbawa ay merong arbitrary, illegal, di ba? Vexatious,
and oppressive actions or inactions that are discernible from the proceedings. No such delay attended the Ombudsman's proceedings that would warrant the dismissal of the criminal case against hearing respondents. Ayon no sa Supreme Court. Wala naman anye. Yung mga bagay na pwedeng masabing merong inordinate delay. Ano yun? Hindi ko na alam Tagalogin ito eh. Alam ko yung arbitrary, illegal yun eh. Mga kaibigan eh. Vexatious. Oppressive. Mga kaibigan. Oppressive actions or inactions. Mga kaibigan, wala naman lahat yun eh. Para ma-delay. Magkaroon ng delay, mag-cause ng delay. Wala lahat yun. Sa ng ombudsman doon sa kaso ni Lito Lapid. Sabi naman ni Kagiwa, sa kanyang dissenting opinion, the ruling didn't take into account that the delay from the fact-finding investigation to the preliminary investigation may have led to the loss of material documents or any other evidence that they could have used to put up an effective defense. Ala ito, mga kaibigan. Dahil daw sa tagal, baka pwedeng nawalan ng mga material documents o ibang ebidensya na pwedeng magamit para sa kanilang depensa, epektibong depensa. Wala yun. Mga kaibigan, to si Kagiwa, wala pala ito eh. Yun, iliwanag ko eh. Nakapirma dyan si Carpio Hindi siya ang ponente, pero pumirma dyan si Carpio. Si Carpio ba mapapirma mo sa baluktot na desisyon? Malabo yun, mga kaibigan. Di ba? Ngayon, itong pagkakadesisyon ng Sandigan Bayan, pagkatapos nung kaso ni Lito Lapid, ang dami na nakapag-avail ng pribilehiyong naibigay ng Sandigan Bayan kay Lito Lapid. Puro inordinate delay. Kung babasahin mo, magkakaiba sila ng ninakaw, pero, mga kaibigan, puro isa dahilan, inordinate delay. Yung sinasabi natin, hindi pwedeng magkaroon ng inordinate delay, mga kaibigan, kung sa ombudsman, lalo na wala namang dahilan na mag-delay. Diba, yung mga taktika sa pag-delay, di ba? Ng kaso. Alam naman ninyo, mayroong mga ginagamit na taktika ang iba, no, para mapatagal yung kaso. Hindi. Paano mong i-apply dito yung inordinate delay? Pwede mo na silang i-complain sa Supreme Court, di ba? Bakit hindi sila nagreklamo? Yun pa nga pala. Kung halimbawa, sa palagay mo, napakatagal gumawa ng resolusyon ng prosecution, halimbawa, ombudsman. Sa kabila na hawak na nila ang lahat ng ebidensya. Yan naman ang pinagkakakitaan nila, yung patagalin ng kaso eh. Siguro, giintay sila. O kaya, naglalagay paunti-unti para i-delay yung kaso. Ganun ang ginagawa. Pagka hindi na nakapagka-bibigay ng retainer, gagawin, tsaka isasampay yung kaso. Pinatatagal, mga kaibigan. Bakit nga pala, ito ang tanong natin,
Kung talagang merong delay doon, inordinate delay sa investigation ng ombudsman, bakit walang tumakbo, hindi tumakbo itong petitioner o yung akusado para questionin yung delay doon sa Korte Suprema? Yun ang tanong eh. Hindi ba? Di ba kailangan gamitin mo yung yung proseso? Hindi ba yun ang tamang proseso? Yun nga pala, gusto ko itanong. Bakit hindi kung talagang meron delay? Bakit doon mo gagamitin sa na depensa yun sa Sandigan Bayan? Samantalang pwede kang dumulog sa Korte Suprema para ang Korte Suprema utusan yung ombudsman. Ha? O kaya pag-aralan nila kung base sa iyong petisyon, meron kang katwiran, yung Supreme Court ang magsasabi sa ombudsman, hoy, dinidelay niyo yung kaso, mapaparusahan kayo. Papatawa namin kayo ng parusa. Hindi ba dapat ganon, mga kaibigan? Hindi, ginamit na depensa rin sa Sandigan Bayan eh. Imbes na tumakbo sila sana sa Korte Suprema. O, di ba? Halimbawa, ikaw yung akusado. At sa palagay mo tinatagalan nito yung kumpleto na kami nang naisubmit naming mga ebidensya sa depensa namin bakit hindi pa nila nire-resolba? Kasi gagawa ng resolution ng ombudsman Hindi ba? Sasabihin nila kung ikaw ay pinapananagot o dapat managot sa kasong isinampala, inihain laban sa iyo. O kaya ay ibinabasura. Yun yung resolution sa ombudsman. Mga kaibigan, di ba? Tapos, gagawa sila ng information, di ba? Yun naman kung ikaw may indict ka o makakasuhan ka, ang pagbabasihan doon yung information na ipapile nila sa husgado. Para ang husgado magpalabas ng warrant of arrest. Di ba? Hindi dapat doon ginamit yun Dapat, ginamit muna nila yung remedyo na sila dumulog sa Korte Suprema. At isinumbong nila kung meron talagang inordinate delay. Anong malay mo? Etong si Lito Lapid nag-aabot. Uso sa ombudsman yan Aabutan mo sila dyan, itatago ng mga nandyan sa ombudsman yung kaso mo. Tsaka lang nila pakakawalan pagka wala na silang natatanggap na pera. Hindi ka na nagbibigay, hindi ka na naghahatag. Tsaka papailang ka na nila ng kaso. Napagbigyan ka na nila. Pinatagal nila yung kaso mo. Lalo na kung politiko. Pwedeng paraan ng politiko yun. Tatakbo ko pagka nanalo ko, mababaliwala na rin yung kaso ngayon. May kapangyarihan ako para gamitin ko laban sa mga magkakaso sa akin. Di ba? Patagalin mo lang. Bigay-bigay ka lang sa ombudsman. Takban mo lang ng takban yung kaso ko. Patagalin mo. Lahat ng taktika, gawin mo. Magkano ba yan? 1 buwan. Bigay. Wala ka nang binibigay. Delayed ka na. Delayed payment ka na. Sampa na yan. Di ba? Kung talagang meron delay sa prosecution o sa investigation ng ombudsman, hindi yun ang depensa mo na dapat mong ginamit sa Sandigan Bayan. Yung inordinate delay, ang dahilan, dapat pumunta ka sa Korte Suprema at doon mo isumbong, questionin mo yung ginagawang pag-delay sa resolution ng iyong kaso. Di ba? Sa ombudsman. Hindi. Kaya halatang-halata mo, katarantaduhang malaki ang naimbento ng Sandigan Bayan
mga kaibigan inordinate delay. Ha? Oh. Kaya ngayon, ang sabi ng Korte Suprema sa kanila, hindi po pwede yan. Ha? Litisin nyo ulit yan, si Lito Lapid. Oh, mga kaibigan, ha? At saka yung mga kasama niya. Wala yan sinasabing yung inordinate delay dyan. Oh, mga kaibigan, yan ang sumulat tayo nung ulit natin ang sumulat ng desisyon ay si Associate Justice Jose Reyes Jr. At may pagsang-ayon po ni retired Justice Antonio Carpio at ng mga Associate Justices na sina Ami Lazaro Javier at Rodil Salameda. Sa tingin natin, dapat yung mga inabsuelto sa kaparehong kaparehong basihan ang ginamit na sandigang bayan para iabsuelto yung mga katulad na kaso. Dapat yan? Ibalik din. O kaya itakbo rin sa Korte Suprema para sila litisin ulit. Katulad ng gagawin dito kay Lito Lapid, mga kaibigan. Alam nyo, tutusin nyo, itong bansa natin, pinakamaganda sa lahat dito Sa lahat ng bansa. Bakit ikanyo? Paano hindi gaganda dito sa bansa natin? Karamihan sa mga mamamayan dito puro galit sa tiwali at galit sa mga magnanakaw. Pag-iba lang ang gagawa.